Now, back to T3 dito sa TV5. Malakas ang naging trip ng ilang pulis sa Mahayhay na dumayo pa sa tahimik na bayan ng Liliw sa Laguna. Palibasay, bangenge sa espiritu ng alak. Nakalimutan na ng mga pulis na ito na sila yung mga alagad na batas. Ang kanilang pangugulat, panggugulpe sa mga inosenteng residente. Resbakan natin. Marami hupot talaga nakakita na nanutok ng baril. Kitang-kita ko na bumunot siya ng baril, tinutukan yung mga aawat, kundi niya sinundan yung mga tagaliliw. Ang Liliw, Laguna ay sikat sa paggawa ng matitibay na tsinelas. Bukod dito, isa rin itong maganda at tahimik na lalawigan sa Laguna. Nitong March 11, 2012, bandang 1:00 ng umaga, isang dayuang pulis ang nag-ingay dahil sa rambol. Lasing daw ang pulis. Naghamon at nanutok ng baril sa mga tao. Itong sumbong ni Michael Briones at Aldous Correa ng Barangay Maslon, Liliw, Laguna. Gamit ng pulis ang baril, pinaghahampas hanggang sa mabalian ng likod at balikat si Aldous. Pauwi na po kami yung nakasakay na ako ng motor. Nang ako'y sumakay at naandar, tinadyakan po ako ni Pio1. Habang si Michael naman ay tinutukan ng Armalite ng 3 pulis ng Mahayhay na hindi pa nakikilala. At sangkot din ang bagitong pulis na si P1 Albert Roseo na may hawak noon ng kalibre 45. At tinutukan nila ako ng baril, lumipalibot sila sa akin at sabi, dapa, dapa. Mabuti at may dumaan na Liliw pulis, kaya siya ay nakaligtas sa delikadong trip ng mga dayuhang parak. Sabi ng testigo si Buboy, ang mamang pulis pa lang ito ay sikat sa pagiging maangas at parumbado sa Mahayhay. Pulis ako magpapasunod ng kapayapaan, hindi yung sila pa ng gugulo. Kinuna namin ng pahayag ang hepe na si Captain Edgar Palaylay. So, magiging 3 criminal case. Magiging kaso nitong PO1 na to at isang administrative. Pio1 Albert Roseo, sinamagdala ko sa akin. 4 na araw na akong hindi makapaghanap buhay. Nagdulot yun ng kaba sa akin, lalo na sa aking pamilya dahil pulis yung nakalaban ko. Hindi ko naman dapat sila nakaaway kung hindi naman nila ako tinutukan. Ang balasubas na pulis na ito dapat hinahato ng tsinelas sa mukha. Para aksyonan ng reklamong ito, nasa linya natin telepono si Captain Richard Corpus ng Mahayhay Police Station. Colonel Corpus, sir. Kapitan pala po, Captain Corpus, Senior Captain. Inspector Corpus. Opo, yes sir, Senior Inspector. Sir, okay, ito pong si Pion Albert Roseo, tauhan niyo po ito, sir? Yes sir, tao ko po yan. Nakasin po yan dito sa warrant namin. Opo, alam niyo na po yung ginawa niya, sir. Ano po, nakarating na sa inyo? Actually, nung nangyari yan, tumawag na yan sa akin si Albert. Opo. Actually, yung pangyayari, inimbestigahan din ng Liliw Police Station. Gusto ko lang pong pabulaanan na silabihin na yung mga tao ko dumayo. Opo. Actually, yung involved niya ni si P.O.1 Roseo, yung saka yung mga kapatid niya, and then yung mga civilian dyan sa may karetera para sa Liliw. So, tumawag sa akin na yung kapatid niya binubugbog. So, as a action, tumatawag ako sa hepe ng Liliw pero hindi siya nasabi sa akin. So, ang ginawa ko naman, dahil hindi siya nasabi sa akin, wala akong means para kontakin na yun. Tinawagan ko yung tao ko rito para pumunta ng Liliw MPA. Sige, sir, si Pion Roseo, sir, si Pion Roseo, siya po ay taga, saan po? Saan lugar siya naka-assign? Mahayhay po, Mahayhay. Mahayhay. Yung pong Opo. insidente na sinasabi nga ng may tawag na yung kapatid niya ay binubog whatever, ay sa Liliw. Opo. So, dayo po siya, sir. Dapat ang mag-responde, sir, mga taga-Mahayhay. Kasama siya doon, kaso wala ako nung sa Mahayhay, wala rin. Kaya yung nandun din siya, wala siyang kontak kasi binubugbog raw yung kapatid niya. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung Liliw, yung hepe na Liliw, pero hindi siya nasagot sa tawag ko kasi 1:00 na madaling araw yon. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa istasyon ko para impormahan yung Mahayhay, yung Liliw, para impormahan na may nagkakagulo ron. Hindi ko alam kung sa exact lugar yung karetera para. Opo. So, yung sinasabi nila na dumayo ang mga pulis ko para maggulpi lang doon, pabubulaan lang ko yun at Opo. kaya namin sagutin yun. Opo. Sir, yung dumayo po si P1 Roseo, okay? Hindi po. Malinaw po yun. Pero yung mga Opo. taga-Liliw, sir, sabi niyo, merong mga taga-Liliw na pumunta?
Mahihay. Ah, di- Mahihay? Oh, mga pulis. Opo. Nagpapunta na po ako para informahan ng Liliw Police Station. Para yung sinasabi nilang 3 pulis na hindi ba nakikilala, yun po yung mga tao kung pinapunta ng istasyon. Pero hindi po sila Bakit po? nakakita. Wala bang pulis sa sir? Sa Mahihay? Ay, sa Lilyo? Walang pulis sa Lilyo? At that time? Sa Liliw po. Bali, tumatawag po kasi sa CFA, hindi po nasagot. Kaya pinapunta ko na yung tao ko para informahan yung Police Liliw. Wrong Pero mistake, pagdating po nila- Sir. Mali po, sir eh. Wait a minute. Sir, okay. Ay. Tinatawagan mo yung pulis, Lilyo, kanyo. Walang sumasagot. Opo, Eh di pupuntahan mo Opo. yung Lilyo, makipag-coordination ang tawag niyan, sir. Okay, makinig ka. Opo. Makinig ka muna, sir. Sandali lang. Mas marami pa ko alam kay sa'yo. Pustahan tayo. 15 taon ko nang ginagawa to. Sana ang ginawa mo, okay, tinatawagan mo yung Lilyo. Taga-Mayhay ka. O ngayon, gusto mo talagang tumulong. Dumaan ka muna sana sa Lilyo. Okay? Tapos ngayon, sabi mo sa mga pulis doon, okay, halik kayo rito. Mag-responde tayo dahil may kaguluhan doon. Alalay lang kami. Coordination tawag niyan. Ganito po nangyari. Di po kami para rumisponde ron. Uunahin po namin ng uunahin po ng mga tao kay police station. Pero bago po makarating sa police station, nandun na po yung police Liliw. Nauna po ang police Liliw bago po dumating ang police namin. Nauna po yung... Police Liliw na dumating doon sa area bago itong mga tao ko. So tayo pa rin kayo, kaya tayo pa rin kayo kung tutuusin, hindi pa pwedeng responde ang tawag yun. The only time na pwedeng tawag responde yun, yung mga talaga nakakasakop doon. So, unless kung gumawa ka ng coordination, tayo pa rin yun, sir, ang hirap sa iyo eh. Di po sir, ganito lang po. Pupunta ang mga tao, hindi para rumisponde, doon po mismo sa istasyon. Kaso lang, nandun yung police Liliw, tumigil na sila doon, hindi na po sila nakialam. Inanood na lang. Meron po tayong investigation report, hinihintay ko lang po yung investigation report na Liliw. Sasagutin ko po yan. Okay. Pero sir, again, pakisabi po sa mga tauhan ninyo, okay, kapag kayo po ay dumayo sa isang lugar na hindi nyo po sakop, dumaan muna kayo sa presinto. Okay? Opo. Ang ginawa nyo, hindi kayo dumaan, dumiretso na kayo, sir. Yung nga sabi mo mismo, galing sa bibig mo. Pagdating nyo doon sa area, nandun na yung mga taga-Lilyo. Ibig sana, dumaan. Sir, ang hirap kayo sa iyo. Nagmamagaling kayo. Hagis ko itong papel sa iyo eh. Ang hirap sa iyo eh. Mamagaling ka pa eh. Kapitan, Opo. si Erwin Tulfo ito. Anong graduate ka ba? PNPA o direct commission? Lateral entrance po ako ng Lateral. 2006. Kaya pala. Kasi tinuturo sa academy yan yung mga tamang procedure, ha? Kahit ako Sorry, hindi sir. police, alam ko yan dahil ako'y naging reporter. Yung sinasabing coordination, hindi pwedeng, kunwari may nabubugbog masking kapatid mo, nanay mo doon, hindi ka pwedeng pumunta ron basta-basta. Kailangan dumaan ka muna, tumimbre ka na. Boss, may yung kamag-anak ko, binubugbog sa lugar. Pwede bang samahan nyo kami? Hindi pwede, porket kayo police, diretso kayo. Dadaan at dadaan kayo sa Liliw. At kapag kamag-anak, makinig ka muna, Kapitan. At kapag kamag-anak mo lalo pa, dumaan ka rin sa barangay dapat. May coordination ka sa barangay. Bukod sa pinakamalapit na estasyon ng PNP, pati sa barangay. Correct. Kasi that's, self-serving, kamag-anak kong binubugbog eh. You're not the right person magresponde. Kaya nga may kasabihan yung mga doktor, hindi bagay sa kanila na operahan nila yung kanilang sariling kamag-anak. Naintindihan mo? Inirefer sa ibang tao. May lilinawin lang ako. Okay, yung pong kasong yan, iniimbestiga po. Sasagutin po namin yan lahat. Okay. Dapat Sagutin mo nga kaya nga, nagmamagaling ka kasi, Kapitan, eh. Gusto mo talaga kasi talagang campaign yung mga tao, mapalibase, kasama ka pala sa pagresponde. So mali talaga, Kapitan. Wala po ako doon. Yung mga tao Wala ko ka, lang. okay. Next time, Kapitan, turuan mo yung mga tao mo na magsagawa ng coordination, Kapitan, sir. Okay? Opo. Sa police station at saka sa barangay. Galangin yung barangay, sir. Sige po, siguro po sir, ganito. Kapag po natapos yung investigation, ipaparlis po namin kayo ng copy ng investigation. Kasama po ang sagot namin. Sige po. Salamat po kung gano'n, Kapitan. Sige po. Opo, yun po gagawin po namin. Salamat. At yung pong action po, dahil po nagkaroon nga po ng allegation na nagpaputok pa raw yung tao ko, pinaparapin test ko yan. Lahat ng tao ko, pinaparapin test ko. Okay. Mainam. Salamat po, Kapitan, ha. Thank you po, Kapitan. Sa pagbabalik ng pinakamatapang na palabas sa telebisyon, mga problema ng inyong inilapit sa amin at ang aming naging solusyon at aksyon, susunod na. Babaeng ginahasa at pinatay sa Bicol. Naihimbing ang hustisya dahil sa pabayang mga investigador. Action natin live. Kayo mga pulis investigador, anong ginagawa nyo? Usad pagong ang ginagawa nyong investigasyon sa pamangkin ko. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3kapatidsagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-3333. Tandaan,
Ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong.